Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sabi nila may mga tao na pinagtagpo, ngunit hindi naman itinadhana para sa isa't isa. Masakit man, pero sa paglipas ng mahabang panahon, may mga pag-ibig pa rin na kasing tamis ng kahapon. Ikaw, natagpuan mo na ba ang pag-ibig na nakatadhana para sa iyo? Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay, ang ating letter sender dito sa Radyo Nobela. Sabay-sabay nating pakinggan ang unang bahagi ng kanyang sulat. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Kamusta po, Mama Ganda? Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling negosyo. At dahil tapos naman ako ng culinary at may certificate rin bilang barista ay naisipan ko ngang magtayo ng cafe. Bagaman challenging ang panahon ngayon dahil sa pandemya, masaya naman ako dahil kahit paano ay hindi pa rin nawawalan ng kita ang aking negosyo. Dear Mama Ganda, sumulat po ako sa programa niyo para ibahagi ang kwento, hindi lang ng buhay at pag-ibig namin ng wife kong si Arya, kundi maging ng Lolo David ko at Lola Sinag niya. Kaya po umaasa ako na sana ay katuwaan at kaaliwan ito ng ating mga kabarangay. Dahil aaminin ko na malaki ang bahagi ng lolo at lola namin sa matatag naming relasyon ng aking asawa. Bata pa lamang ay hopeless romantic na ako. Sa katunayan, kinagigiliwan ko noon ang pagbabasa ng mga romance novel. At minsan na rin akong naniwala na isang araw ay matatagpuan ko ang babaeng mamahalin at pakakasalan ko sa isang unexpected na pagkakataon. Tulad na lang ng mga nangyayari sa pelikula at nobela. At hindi nga po ako nagkamali dahil ganoon kami nagkakilala ng aking kapareha. Uy! Anak ka naman ng pating! Naku, miss, pasensya na. Anong pasensya? Tingnan mo nga itong ginawa mo sa sapatos ko, binasa mo! Hindi ko naman sinasadya. Huwag ka na magalit. Baka mamaya mapagkamalan pa tayo rito na hinaharas kita. Sige nga, sabihin mo, paano hindi ako magagalit? Bulag ka ba? Gusto mo pa bang ulitin ko sinabi ko? Ayos ka rin, no? Hindi mo ba nakikitang nabasa mo ang sapatos ko? Kakaloka ka naman? Kaya nga humihingi ako ng pasensya. Alam ko na pagkakamali ko rin kasi hindi ko napansin yung tubig. Ikaw din naman kasi may kasalanan eh. Bakit ka kasi dyan dumaan? Dapat doon ka sa may bangketa para di ka sana naabot ng tubig. Ha! Tingnan mo nga naman tong tao na to. Hoy kuya! Kahit na pagbali-balik na rin pa natin ang mundo, ikaw pa rin ang may kagagawan kung bakit malilate na ako ngayon sa trabaho. Sa palagay mo makakapasok pa ako nito na basa ang sapatos ko? Tignan mo! Kulay puti pa naman tong sneakers ko tapos putim na ngayon! Kung gusto mo, ihatid na lang kita sa trabaho mo. Ha? Ano ka mo? Bakit naman ako sasama sa'yo? Oo, kumalma ka lang. Baka naman nag-iisip ka na ng masama dyan ha? Hindi mo ako masisisi. Binasa mo na nga tong sapatos ko tapos gusto mo pa akong sumama sa'yo? Para lang ihatid sa trabaho mo. Kahit na! Paano ako nakakasiguro na wala kang planong masama sa akin?
mamaya hold-upper ka pala o di kaya rapist. Sobra ka naman makapagsalita. Sa itsura kong to, hold-upper at rapist ka agad? Ang gwapo ko kaya. Walang gwapo o pangit sa masasamang loob. Sandali nga lang. Parang masyado ka na masakit magsalita. Pumreno ka naman, ate. Alam ko naman na nagkamali ako. Pero di ba, nag-sorry na ako kasi hindi ko naman sinasadya. Pero naghalit ka pa rin. Tapos nag-offer din ako na i-attend ka na lang sa work mo. Dahil sabi mo malilate ka na. Kaya lang pinagbintangan mo naman akong hold-upper at rapist. Parang hindi naman na yata tama yun. Ano magagawa ko? Hindi naman kasi talaga nakakatuwa tong ginawa mo. Sa tingin ko naman kasi alam mo yung salitang konsiderasyon sa mga naglalakad, di ba? Porke nakamotor ka, kala mo pag-aari mo ng kalsada. Hala, saan naman ang galing yan? Alam mo, ayoko na makipag-usap sa'yo. Sinira mo na nga ang umaga ko, plano mo pa yatang wasakin ang buong araw ko. Diyan ka na nga, buwisit! Ate, sigurado ka ba talagang hindi ka aangka sa akin? May isa pa akong helmet. Huwag ka mag-alala, bagong bili ko lang yon. Plano ko kasing sunduin ang lolo ko. Nagmamaktol na iangkas ko naman daw sa motor. Ano naman ang pakialam ko sa mga plano mo sa buhay? Uy, kalma! Galit ka na naman. Nakakainis ka na talaga ah! Wag mo na ako susundan dahil sisigaw ako. Walis ka na! Salamat sa pagsira ng araw ko, Mr. Antipatiko. Have a nice day! Have a nice day din sa'yo, Miss Beautiful! Tse! Wag na sana tayo magkita ulit. Sa totoo lang, ibang-iba sa makulay at detalyadong eksena gaya ng sa mga pelikula ang pagtatagpo namin ng aking asawa. At imbes na matatamis ng ngiti at malalagkit na tinginan, pareho po naming sinimangutan ng isa't isa. Dahil sa isang pangyayari. Naisip ko pa nga noon na napakamalas ko dahil nag-cruise ang landas namin. Pero aaminin ko, nakabaliktaran po noon ang nararamdaman ko nang maghiwalay kami ni Arya ng araw na yon. Love at first sight na nga yata ang tawag doon. Paano ba naman, kahit na inis sa akin noon ng wife ko, ay hindi pa rin maikakaila na napakaganda niya. Tapos imbis na masira ang araw ko sa mga pinagsasabi niya sa akin, ay kabaligtaran noon ang nangyari. Tandang-tanda ako pa nga. Ang napakalapad ng ngiti ko na para bang napupunit ang aking mga labi matapos kong talikuran si Arya. Pero mapaglaro po ang tadhana. Dahil pagkalipas lang ng 2 linggo, ay muli kaming pinagtagpo ni Arya. Matapos niya noong pumunta sa cafe ko kasama ang lola sinag niya. Mama Ganda. Lola, ito yung sinasabi ko sa inyong cafe. Matagal ko na pong gustong pumunta rito. Nakwento mo nga. Kaya nagpapasalamat ako na sinama mo ko sa lakwatsa mo ngayong araw. Lakwatsa talaga, la? O siya, maupo muna kayo dyan. O order lang ako. Sige, dito ako uupo para hindi tutok sa aircon. Good afternoon po. Pwede po ba makahiram ng menu? Hi ma'am, good afternoon. Ha? Sandali nga. Ikaw yung antipatikong lalaki na sumira ng araw ko nung nakaraan, di ba? At ikaw naman yung eskandalosang babae na akala mo kung sino kung makapambintang na masamang tao ako. Anong sinabi mo? Ako? Eskandalosa? Ay, sandali nga lang. Ano bang nangyayari rito, Apo? Sino ba yung lalaki na yan? Magkakilala ba kayo? May atraso ba siya sa'yo? Sabihin mo, sosoplakin ko yung mukha niyan! Lola, huminahon lang po kayo. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Pasensya ka na, kuya. Hindi ko sinasadyang manggulo rito. Gusto lang talaga namin kumain ng lola sinag ko. Huwag mo na akong tawagin kuya. Ako nga pala si Caleb. At welcome kayo rito ng lola mo sa cafe ko. Hoy, teka nga! Iniitsipwera niyo ba ako? Baka nakakalimutan yung nandirito ako. Lola, hindi naman po namin kayo iniitsapwera.
Hindi raw. Samantalang nakalimutan nyo na yata na magkakasama tayo rito. Saka di ba dapat pareho nga tayong nagagalit sa lalaking yan kasi ginawang kanya ng masama? Ay, dinig na dinig ko pa na sinasabi mong sinira niya ang araw mo nung nakaraan. Pambihira naman, Lola. Ang talas pa rin pala ng pandinig nyo. Aba, bastos na bata to ah. Palagay mo sa akin ganun nakatanda. Hoy, ikaw lalaki, may ginawa ka bang hindi maganda sa apo ko noon? Nako, wala ho. Lola naman. Huwag mo akong malola-lola naman dyan ha. Saka di ka ba natutuwa pinagtatanggol kita laban sa ungas na ito? Nagsasabi ka ba ng totoo, lalaki? Siguraduhin mo lang kasi tatamaan ka sa akin. Opo, nagsasabi po ako ng totoo. Kawawa naman po yung tao natatakot na sa inyo. Mabuti pa umalis na tayo rito kung ganyan kayo. Hay nako, mabuti pa nga. Sinabi ko naman sa'yo na umuwi na tayo. Kaso, gusto mo pang dumaan sa lugar na to? Ayan, kamuntik na akong mapaaway. Lola talaga, sinisi pa ako. Nakakahiya ang nangyari pero hindi talaga namin intensyong manggulo rito sa cafe mo, Caleb. Mabuti na lang kami pa lang ang tao kaya aalis na lang kami. Hindi niyo naman kailangan umalis. Ayos na naman ako. At alam ko rin na hindi sinasadya ng lola mo ang mga nasabi niya. Ay, kasalanan ko talaga to eh. Masyado kasi akong judgmental. Hinusgahan kita kaagad. At masyado lang ding protective si Lola kaya ganyan siya makareact. Hoy apa! Ano pa bang tinatayo-tayo mo riyan? Akala ko ba aalis na tayo sa lugar na to? Opo, Lola! Babawi ako ha. Babalik ako rito. Miss, sandali! Oh, bakit? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Arya. Nice to see you again, Arya. Same here, Caleb. Bilisan mo! Ito na nga po, naglalakad na. Hindi ko po alam kung bakit parang nakaramdam ako ng panginginig, ng lamang loob, nang magtama ang paningin namin ng lola sinag niya. Tapos bigla pa ako nakaramdam ng pagkahilo na para bang kinukulam ako. Pero syempre biro lang po yun. Paano ba naman hindi ko po talaga mapipigilan ang sarili ko noong wag matakot sa lola ng wife ko. Lalo pa nga nang taray-taraya na ako nito. Pero dahil hindi naman po bago sa akin na makisama sa ibang moody na mga matatanda, binaliwala ko po ang engkwentro namin ni Lola Sinag. At imbis na malungkot, naging daan pa nga po ang pangyayaring yon para mas mapalapit kami sa isa't isa ng kanyang apo. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Bago po umalis sina Ari at Lola Sinag noon sa cafe ko, ay hiningi niya ang paumanhin ng kamalditahan ng kanyang lola. Humingi siya ng paumanhin sa inasal nito. Natawa pa nga ako noon at sinabing hindi iyon big deal. Pero nangako si Arya na babawi sa akin dahil hindi ko raw pinatulan ng pang-asar ng bugnutin niyang lola. Akala ko naman kung anong klaseng pagbawi ang sinasabi niya. Tapos nang sumunod na araw ay muli po siyang pumunta sa cafe na may dalang cupcakes at iba't ibang goodies bilang peace offering niya sa nangyari. Kahit na nahihiya akong tanggapin ang mga regalo niya ay kinapalan ko na lamang po ang mukha ko para naman magkaroon pa kami ng chance na makapag-usap. Tandang-tanda ko pa na kinain namin ang mga pasalubong niya habang ako naman ay nagtitimpla ng best seller naming kape. Doon ko nga po lubusang nakilala ang wife ko. Doon ko rin napatunayan na mabait siyang tao. Kaiba sa maladragon niyang persona noong una kaming nagkakilala. Baka naman mapunit yung mukha mo sa lapad ng ngiti mo, ha? Oh, Lolo, kayo po pala.
Oh, kalma. Ako lang to. Kung makalolo ka naman. Kasi naman baka pumapano kayo. Di ba kanina lang nirereklamo niyo yung rayuma niyo? Ano ka ba? Ayos na ako. Saka pasumpong-sumpong lang naman pero nawawala rin. Makaupo nga sandali. Oh, hindi mo pa sinasabi sa akin ang dahilan bakit kang ngiti ng ngiti riyan. Pero parang hindi mo na kailangang sabihin. Kasi parang alam ko na. Babae ba yan? Aminin mo na. Wala po talaga ako malilihim sa inyo, Lo. Nababasa niyo ang isip ko. Aba syempre. Alam mo ba na bukod sa pagsulat ng mga tula, minsan ko na rin pinangarap na maging manghuhula. Puro talaga kayo kalokohan. Puwera biro. Pero aminin mo, tama naman ang sinabi ko kasi nalaman ko ang dahilan ng pangiti-ngiti mo. Kaya ano pang hinihintay mo, Apo? Kwentuhan mo na ang lolo. Siya na ba? Siya na po ang alin, Lo. Ang sinasabi niyong mga kabataan na the one. Lolo naman. Hindi pa naman po kami ganun katagal magkakilala ni Arya, pero... Pero nahulog ka na sa kanya. Nalabat per side ka, ano? Aminin mo. Babatukan kita kapag tinanggi mo. Opo, kaya lang... Kaya lang ano? Ano po, syempre, nagsisimula pa lang kami maging close ni Arya. Ayoko naman po na masira ang pagkakaibigan namin kung bigla akong sasabihin sa kanya na gusto ko siya. Ay nako, kahit kailan talaga ang torpe mo. Grabe naman kayo, Lo. O bakit? Totoo naman eh. Single ba yang si Arya? Walang sabit pag nagkataon. Opo, wala po siyang boyfriend. Single na katulad ko. Bukod doon, mabait din po siya. Nakakatawa nga lang yung unang pagkikita namin kasi akala ko hindi na kami magkakasundo. Kaya lang nagkita po ulit kami nang minsan siyang pumunta sa cafe kasama ang lola niya. Apo, hindi ko man personal na kilala yang si Arya. Nararamdaman ko na mabuti ang batang yun. Pero siyempre sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Kung ganun, ano po maipapayo niyo, Lo? Pakiramdam ko po kasi hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko na lalong mahulog sa kanya eh. Hindi naman dapat problemahin ang ganyang mga bagay, Apo. Siyempre, kung gusto mo talagang malaman kung may tsansa ka sa isang babae, bakit hindi mo siya tanungin? Nandun na tayo na natatakot ka. Keso baka hindi kayo pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero sino ba naman sa atin ang nakakaalam ng kasagutan kung hindi mo susubukan, hindi ba? Saka anong malay mo? Kayo pala talagang itinadhanang magkatuluyan sa dulo. Sa tono niyo, Lo, parang ang laki ng kumpiyansa niyong si Arya na nga nakatadhana para sa akin ah. Aba oo, malakas talaga ang kutob ko na siya na ang babaeng para sa'yo. Kaya lang, meron din akong nasasagap na negatibong enerhiya. Ano naman po yun? Hindi ano, kundi kanino. Doon sa ika mong lola niya. Naniniwala na po talaga ako na may dugong manghuhula kayo, Lo. Aba bakit? Tama ba ako? Nako, patay tayo kung ganon. Katulad ng sinabi ko noon, hindi na po bago sa akin na makisama sa mga matatanda dahil sa lolo David ko. Kapatid po siya ng tatay ko. Mabait, kengkoy, romantiko at sa katunayan ay sa kanya ko po naman ang pagiging hopeless romantic. Mahilig din pong magsulat ng tula ang lolo ko at madalas ay tungkol ito sa pag-ibig at pagkabigo. Hindi na po nakapag-asawa si Lolo David. Ang sabi niya lang sa akin ay hindi na kasi siya nakahanap ng babaeng mamahalin matapos nila magkahiwalay noon ang kasintahan niya. Mahal na mahal ko po ang Lolo David ko. Bata pa lamang ako ay siya na ang mentor ko sa lahat ng bagay. Palagi rin po siyang nasa tabi ko, malungkot man o masaya ang nangyayari sa aking buhay. Sa katunayan, siya po ang inspirasyon ko sa ipinatayo kong negosyo. At dahil nga po sa closeness naming maglolo, hindi na rin ako nagdalawang isip na banggitin sa kanya ang tungkol kay Arya. Kung sa bagay, wala man akong sabihin, ramdam naman niya na masayang masaya ako. At ramdam niya na may babaeng
Dahilan kung bakit gano'n na lamang ang aking ngiti. Doon na nga po ako hinimok ni Lolo David na mas patunayan pa kay Arya ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng pag-amin ko na nais ko sanang manligaw kay Arya. Talaga? Ganyan din kakulang lolo mo? Para rin pala siyang lola ko, no? Masyadong maraming alam. Sigurado ako na matutuwa ka kapag nakilala mo siya. Magaling kasi magpatawa yun. Grabe, siguradong mawawala ang pagka-bad trip mo dahil sa mga banat at tirada ni Lolo. Ay, alam mo Arya, mahal na mahal kong Lolo David ko. Siya na lang din kasi nag-iisang lolo ko na nabubuhay pa. Siya rin ang nagsilbing mentor ko sa lahat ng mga bagay. At feeling ko sa kanya mo rin namanay ang pagiging gentleman mo. Alam mo, Caleb, na-realize ko na ibang-ibang ugali mo dun sa Caleb na hinusgahan ko noon. Kasi mabait ka talaga, magalang at mapagpasensya. Ewan ko ba naman noon sa sarili ko kung bakit masyado akong taklesa at judgmental. Kaya nga kahit na matagal na yun, gusto ko pa rin humingi ng pasensya. Ano ka ba naman Arya, wala na yun. Tsaka hindi rin naman kita masisisi kung nainis ka sa akin nung araw na yon dahil nga may karapatan ka namang magalit. At least, alam mo na ngayon na hindi ako hold-upper at rapist. Mukhang gano'n na nga. Ay, Arya, ano kasi? Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang bigla ka yatang ninervyos? May May ano? May sasabihin sana ako pero huwag ka magagalit ha. Ano ko, bata? Pero hindi ko mapapangako na hindi ako magagalit ha. Depende sa sasabihin mo. Ito talaga oh. Nakikita mo na nga nahihirapan na akong bumuelo dito tapos inaasar mo pa ako. Ikaw naman, binibiro lang kita. So ano ba kasi yung sasabihin mo? Sabi ng lolo ko kung hindi ko raw sasabihin ngayon, baka mapalagpas ko na yung pagkakataon na para sa akin. Kaya kahit kinakabahan ako, lalakasan ko na ang loob ko. Okay. Gusto kita, Arya. At kung ayos lang sa'yo, pwede ba kitang ligawan? Paano kung ayoko? Wala namang kaso yun. Ang mahalaga na sabi ko na yung nararamdaman ko. Kung hindi tayo pareho ng nararamdaman, hindi naman kita pipiliting magustuhan ako. Sira, nagbibiro lang ako. Nagbibiro saan? Doon sa sinabi ko na ayoko. Kung ganun, ibig mo bang sabihin, gusto mo? Oo, dahil gusto rin kita, Caleb. At pumapayag ako na ligawan mo ko. Talaga? Talaga? Oo nga. Pero dapat natin patunayan na pareho tayong karapat-dapat sa isa't isa. Ang totoo niyan, masayang-masaya talaga ako nang makilala kita. At sa tuwing magkasama tayo, katulad ngayon, pakiramdam ko ligtas ako at panatag kapag nasa tabi mo. Matagal na simula nung nagkaroon ako ng boyfriend. Pero matapos niya akong saktan noon, hindi na talaga ako naniwala na meron pang matitinong lalaki sa mundo. Pero na-realize ko na defense mechanism ko lang yon dahil nga natatakot ako magmahal ulit hanggang sa nakilala kita. Sabi ng lolo ko, hindi raw palaging nasa ulap ang pakiramdam kapag nakita mo raw yung taong nakatadhana para sa'yo. Tulad nga nung unang beses na nagkita tayo, di ba? Sa bagay. Pero kung para talaga kayo sa isa't isa ng taong yon, kahit na anong mangyari at kahit na anong sitwasyon, pareho nyo pa rin daw matatagpuan ang isa't isa. Katulad natin, di ba? Wow! Masyado kang malalim magsalita, Caleb. Namana mo rin ba yan sa Lolo David mo? Oo. Ganun daw kasi ang eksaktong naramdaman niya sa una't huling girlfriend niya noon. Sunshine daw ang pangalan ng ex ni Lolo. Masayang-masaya po ako dahil pumayag si Arya na ligawan ko siya. Importante po sa akin na mabigyan ng ganoong chance para lalong mapatunayan ang aking nararamdaman para sa kanya. 3 buwan ko rin pong niligawan noon ng wife ko
At sa bawat araw na lumipas ay lalo lang pong nagiging malapit ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, sinorpresa nga ako ni Arya matapos niyang ibigay sa akin ang kanyang matamis na oo. Ako na yata ang pinakamasaya at pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa nang sagutin ako ni Arya. At bilang unang hakbang sa aming relasyon ay dinala po ako ni Arya sa bahay nila para ipakilala sa kanyang mga magulang ng personal. Ang totoo niyan, nakakausap ko naman po noon sa video call ang parents ni Arya. Nang hingin ko rin sa kanila ang permiso nila na ligawan ang anak nila. Pero hanggang doon na lamang po iyon. Dahil na mga panahong yon ay nasa Amerika sila. Kaya nga nang umuwi sila sa Pilipinas ay hindi na po ako nag-aksaya pa ng panahon para personal silang makilala. Gagawin ko po ang lahat, Mama Ganda. Para sa babaeng pinakamamahal ko. At hindi ko sisirain ang pagkakataong ibinigay niya sa akin. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Importante po sa akin na magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya ni Arya. Dahil magkakaroon po iyon ng malaking impact sa relasyon namin. Kaya nga nang laking lungkot ko noon dahil pakiramdam ko ay personal ang inis at pag-ayaw sa akin ng Lola Sinag ni Arya. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin po ako nagpa-apekto. Minsan na rin po sa akin na sabi ng wife ko na hindi naman talaga ganoon kasungit si Lola Sinag sa ibang tao. Nagkataon lang daw na mainit ang dugo niya sa akin dahil kahawig ko ang dati nitong kasintahan. At katulad nga po ni Lolo David, hindi na rin po nakapag-asawa pa noon si Lolo Sinag. Lumipas na po ang mga araw at sumapit ang kaarawan ng Lolo David ko. Ginamit ko na rin iyong pagkakataon para papuntahin si Arya sa bahay namin upang personal na makilala ng lolo ko at pamilya ko. Sa katunayan, pinasama rin ni Lolo David si Lolo Sinag para raw makilala nila ang isa't isa. Wala naman pong kaso yun kung hindi lang sana sila nag-away na dalawa nang muli silang magkita. Sinabi sa akin, Arya, na sa bahay pala ng huklubang matandang to tayo pupunta. At hindi mo rin sa akin sinabi, Caleb, na may bisita pala akong impakta. Anong sinabi mong matanda ka? Tingnan mo tong taong to. Hoy, baka nakakalimutan mo, matanda ka na rin. Pero di hamak naman na mas malakas pa ako sa'yo, no? Halata naman, kasi pati ang pagiging taklesa mo, hindi pa rin nagbabago. Abay, sumusobra ka na talaga. Lola Sinag, ano ba kayo? Huwag naman po kayo manggulo sa birthday celebration ng lolo ni Caleb. Kaya naman pala masama ang kutob ko noon pa dyan sa nobyo mo. Ayun pala'y kadugo siya ng amoy lupang to. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa mga pang-iinsulto mo sa akin. Lolo naman! Huwag niyo na pong patulan si Lola Sinag. Akala ko ba gusto niya siyang makilala? Oo nga. Panay kasi ang pagbida mo sa kanya, kaya kako, gusto ko siyang makita ng personal. Siyempre, pamilya siya ng nobya mo. Kaya ayos lang sa akin na imbitain mo sila sa birthday ko. Kaya lang, parang nagsisisi na yata ako. Ang kapal naman ng pagmumukha mo na makaramdam ng pagsisisi. Samantalang ako ang sising-sisi noon kasi nakilala kita. Matagal na panahon na yon para sa kaalaman mo. Huwag na nating ibalik pa ang nakaraan kasi naka-move on na ako sa'yo. Ano ka mo? Abay, ayos ka rin ha. Ikaw pa talaga nag-move on? Samantalang sa ating dalawa, ikaw tong nanakit sa akin. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na mahal mo ako, ay tapos solokohin mo lang pala ako't paasahin sa dulo. Aminin mo na, hindi talaga bukal sa puso mo ang pag-ibig mo sa akin. Ilang beses ko bang dapat ipaintindi sa'yo na totoo ang mga sinabi ko sa'yo noon? Ikaw lang tong mapagduda at hindi naniniwala sa akin.
Pero bakit nahuli ko kayo noon ni Elena na magkayakap? Sige nga, kung totoong may nararamdaman ka sa akin na mga panahong yon, bakit ka nakipagyakapan sa ibang babae? Masyado ka lang marumi mag-isip. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wala akong gusto kay Elena? Magkaibigan lang kami. Pero may nararamdaman siya sa'yo. Ay di ba umamin siya? Alam ng lahat ng mga kabaryo natin kung paanong patay na patay siya sa'yo noon, David. Hindi ko sa gusto. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Hindi mo na nga ako nun hinintay magpaliwanag eh. Basta ka na lang umalis. Tapos nabalitaan ko na lang ng sumunod na araw na lumuwas ka na pa Maynila. Simula nun hindi na kita nakita pa ulit. Mas gusto ko na lang magpakalayo-layo kesa makasama ang tulad mong taksel. Hey! Sandali! Time out! Naging kayo ni Lolo David, Lola? Siya ba yung ex-boyfriend mo na pinaasa at sinaktan ka lang? Siya nga at wala nang iba. Buong akala ko pa naman siya na yung taong itinadhana sa akin ng langit para makatuluyan at makasama ko habang buhay. Pero siya pa pala tong mananakit sa akin at mangiiwan ng malalim na pilat sa puso ko. Dapat nung una pa lang, hindi na kita pinagkatiwalaan. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Kung ayaw mong maniwala, edi wag mo. Buisit ka talagang matanda ka! Teka. Baka singit lang sa inyong dalawa. Lolo David, si Lola Sinag ba yung babaeng palaging laman ng tula niyo tungkol sa pag-ibig at pagkabigo? Siya si Sunshine? Siya nga, Apo. Ang sunshine ng buhay ko. Hindi ko pala nasabi sa'yo na Sunshine ang tunay na pangalan ni Lola Sinag, Caleb. Yun lang. Patay tayo dyan, Lo. Habang mas tumitibay nga ang relasyon namin ni Arya, biglang malalaman namin na magkasintahan pala ang aming lolo at ang lola niya. Noong una ay gusto ko pa po na matuwa dahil nga sa pagkakaroon nila ng relasyon sa nakaraan. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malalim ang galit nila sa isa't isa. Umabot na rin po sa punto na pinagbawalan nila kaming magkita ni Arya. Malaki na po kami at may sariling isip. Kaya nga nang makapag-usap kami isang beses ay napagdesisyonan naming maging tulay upang tuluyang magkabati ang dating magkasintahan na sina Lolo David at Lola Sinag. Apo, ano bang ginagawa natin dito sa cafe mo? Saka bakit parang walang katao-tao bukod sa atin? Closed po talaga ang cafe, Lo. At kaya tayo nandito dahil may hinihintay tayong bisita. Ano ka mo? Sinong bisita naman yan? Oh, nandyan na pala sila. Sino ba kasi yun? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga maganda ang kutob ko sa pagdala mo sa akin sa lugar na to, Arya. Lola, kumalma lang po kayo saglit. Anong kumalma? Tingnan mo, nandito ang matandang hukluban na yan. Lola Sina, guminahon po muna kayo. Pinagplanuhan po talaga namin ni Arya ang double date na to. Kasama kayo ni Lolo David. Anong double date? Aba, uuwi na lang ako kung siya lang pala ang magiging kadate ko. Lolo naman, please po. Huminahon muna kayo ni Lola Sinag, okay? Maupo muna kayo. Ay, kayo rin po, Lola. Upo muna kayo at ipapaliwanag namin ni Caleb ang dahilan kung bakit namin kayo isinama pareho rito. O siya, sige. Pero bilisan nyo. Parang di ko na kasi kayang tumagal sa lugar na ito na kasama ang lalaking to na puno ng kulubot. Kung magsalita ka, akala mo kung sino kang bata. Caleb, ikaw mo nga ako ng walis ting-ting at wawalisin ko lang ang mga ugat ng matandang to. Ay, Lolo David, Lola Sinag, tama na po. Okay, napapansin po kasi namin ni Arya na simula na magkita kayo,
lalo pong hindi na kayo nagkasundo. Naiintindihan naman po namin na minsan kayong may pinagsamahan at nakakalungkot isipin na parehong hindi po magandang naging katapusan. Pero matagal na pong panahon yun. Wala na po ba talagang chance na magkabati kayo? Alang-alang sa amin ng mga apo nyo? Alam din po namin na nag-aalala kayo para sa amin. Dahil ayaw niyong maranasan namin yung sakit na pinagdaanan niyo noon sakaling hindi kami magkatuluyan ni Caleb. Pero mahal po namin ang isa't isa. Wala man pong assurance sa mga bagay-bagay sa hinaharap, gusto pa rin po naming subukan. Pero ayaw naman po namin na kami lang dalawa. Dahil mahalaga po sa aming pareho ang blessing niyo. Kung tutuusin, nararamdaman po namin na mahalaga pa rin kayo sa isa't isa. Lolo, kahit hindi nyo sabihin sa akin, halos mapuno na yung bagong notebook na binili ko sa inyo ng nakaraang buwan sa kasusulat ng mga tula tungkol kay Lola Sinag. Namimiss nyo pa rin siya kahit hindi nyo sabihin. At kayo naman po, Lola Sinag. Palagi mo pa rin binabasa yung mga sulat sa ni Lolo. Kahit na paulit-ulit mong sinabi sa akin noon na sinunog o tinapon mo na ang mga yun. Totoo ba yun? Ay, ewan. Kaya nakikiusap po kami sa inyo. Subukan niyo rin po magkasundo. Kalimutan niyo na yung masasakit na nangyari sa nakaraan. Tsaka hindi po ba kayo natutuwa? Nagkaroon ulit kayo ng pagkakataon na magkita para magsimula ulit bilang magkaibigan. Please, Lola. Please, Lolo. Ano pa nga bang magagawa ko? Ayaw ko namang maging hadlang sa relasyon nyo dahil alam ko rin naman na nasa tamang edad na kayo at may sariling desisyon. Ang akin lang, sana palagi niyong igalang at mahalin ang isa't isa. Nagsisimula pa lang kayo at marami pa kayong pwedeng pagdaanan sa buhay na to. Kung kayo talaga ang tinadhana ng langit, ibig sabihin, may dahilan ng inyong pagtatagpo. Wala naman akong ibang hangad kundi ang maging maligaya ka, Arya. Kaya dapat huwag kang sasaktan ng Caleb na yan dahil tatamaan talaga sa akin yung batang yan, nako! Huwag mo namang takutin ang apo ko. Saka mabait na bata yang si Caleb. Abay mabuti kung ganon. Hindi siya nagmana sa'yo. Anong sinabi mo? Nagtatalo na naman po kayo. Oo nga po, Lo. Kalma lang po kasi kayo. Ganito lang talaga kami mga apo. Huwag kayong mag-alala. Tsaka tama naman kayo. Matatanda na kami para pairalin pa rin ang mga emosyon namin at patuloy na ungkatin ang nakaraan. Ay, Sinag, gusto kong humingi ng paumanin sa'yo kung nasaktan man kita noon. Hindi ko yun sinasadya at sa maniwala ka o hindi, ikaw lang ang babaeng ginusto kong makasama sa habang buhay. Kaya nga nung magkaiwalay tayo, hindi na ako nakahanap ng katulad mo. Totoo ba yan? Ay, aaminin ko, naging ma-pride ako. At hindi ko pinakinggan ang paliwanag mo, David. Siguro ganun talaga kapag nasaktan ka na minsan. Takot ka na uling magtiwala pa. Pero napagtanto ko na habang lalo kong pinipigilan ng sarili ko na palayain ang lahat ng sakit at hinanakit na nangyari noon, lalo ko lang din pinagkakaita ng sarili ko na maging masaya. Saka naisip ko, maiksi na lang ang ilalagi ko sa mundo. Ayoko namang mamatay na may sama ng loob pa rin sa'yo. Ibig sabihin ba niyan, pwede na ulit tayong mag-umpisa kahit bilang magkaibigan muna? Wala bang magagalit? Lolo David, single and ready to mingle po yang si Lola Sinag. Wala na siyang naging boyfriend noon bukod sa inyo. Hoy, tumahimik ka ngang bata ka. Nako, iba talaga kapag gwapo na katulad ko. Hindi talaga basta-basta nakakalimutan. Parang bigla yata akong nasuka. Totoo po ang kasabihan na napapaghilom ng panahon ng sugat na dulot ng kahapon. At ganon na ganon ang nangyari kina Lola Sinag at Lolo David. Nang mag-umpisa po ulit kasi sila na maging magkaibigan, pareho naming napansin ni Arya na mas naging masaya sila. Siguro nga po may dahilan ng langit kung bakit hindi sila noon nagkatuluyan. Pero buti na lang, dahil muli pa rin silang pinagtagpo ng tadhana
para magkapiling ang isa't isa. Maraming bagay tungkol sa pakikipagrelasyon ang itinuturo sa amin ng aming lolo at lola. Kasama na roon syempre ang mga karanasan at napagdaanan nila sa buhay. Kaya nga po hindi na nakakapagtaka na lalong tumitibay ang aming pundasyon at pagsasama ni Arya bilang mag-asawa dahil na rin sa kanilang mga payo. Sana po maraming natuwa at na-inspired sa kwentong ibinahagi ko. Maraming bagay po ang natutunan namin. Sana kahit paano ay may natutunan rin po ang ating mga kabarangay. Hindi lamang po sa aming love story ni Arya, kundi sa pagkakaibigang muling nabuo sa pagitan ni na Lolo David at Lola Sinag. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Caleb. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!